So it's our third day here in Cebu. And for today, ang gagawin namin ay mag-city tour kami. Historic and city tour. Actually, yung family namin, second time na namin dito sa Cebu. Pero since wala naman kaming gagawin for today, so pupuntahan na lang namin yung mga napuntahan na namin before at yung ibang mga bago. Nag-hire kami ng isang van na nahanap ng kapatid ko sa Facebook. Mas maganda kung may sarili kayong sasakyan, lalo na kung may kasama kayong PWD o senior citizen. First stop sa aming city tour, nandito kami ngayon sa Taoist Temple. Nasa loob ng magandang subdivision itong Taoist Temple. So pagpapasok kayo, dadaan muna kayo sa gate nung subdivision. Ang Cebu Taoist Temple ay nasa loob ng isang residential subdivision, ang Beverly Hills Subdivision. Ito ay itinayo ng Taoist Chinese community ng Cebu noong dekada 70. So, ito yung Taoist Temple dito sa Cebu. Naalala namin yung mga temples na napuntahan namin sa ibang bansa, particularly sa Hong Kong at Taiwan. Although, ito kasi Taoist, so yun, mga Buddhist temples yun. Maganda dito, tapos ang ganda din yung view niya. City view. Tapos makikita nyo kasi yung magandang subdivision na dinaanan namin papasok. Yun nga lang, since maraming steps papunta dito sa temple, hindi na yun kaya ng mami namin. So, nandun lang siya sa baba. Although, sa loob pa rin naman ng temple, makikita pa rin naman niya yung view. Pero yun, dun lang siya sa baba. Kaya naman ng wheelchair from the entrance to that portion bago kayo umakyat. So, babalik na kami sa baba since nandun yung mami namin. Dahil ang Taoist Temple ay isang bahay-sambahan, bawal kumuha ng pictures and videos sa loob mismo ng templo at bawal kunan ang mga imahe sa loob, out of respect na rin sa kanilang pananampalataya. Para sa second stop ng aming Cebu Heritage and City Tour, dumalaw naman kami sa Yap San Diego Ancestral House. Ito ang pinakamatandang ancestral house sa Cebu. Ito ay matatagpuan sa Parian or Parian District na malapit sa Colon, ang pinakamatandang kalye sa Pilipinas na itinayo noong 1675 to 1700s. Ang dami ding bonsai dito. So, ang dami ditong mga antigo. So, be careful kung papasok kayo kasi nako, baka mabasag nyo. May mga ano din, crochet. May mga crochet siya. Ito, may sungka. May sungka din kami. Ang tahanan ay unang pagmamay-ari ng isang Chinese trader na si Don Juan Yap at ng kanyang may bahay na si Doña Maria Florido. Sa ngayon, ito ay pinamamahalaan ng kanilang great-great-great-grandson na si Val Mancao San Diego na isang art collector at choreographer. Wala nang nakatira sa loob mismo ng tahanan
sapagkat ginawa itong isang pribadong museo kung saan makikita ang iba't ibang gamit mula sa Spanish colonial period. Hindi ka naman makakapagpagawa ng ganito dati kung hindi ka mayaman. So yan, ito yung mga tools nila. Oh. Naman tayo sa bedroom nila. So yan, tingnan mo yung ceiling made of ano siya, parang banig. Tapos ito yung kama. Ayan, ito yung ancestors, yung mga may-ari. Na para sa baby nila. Tapos nakatutok pa rin ang pamilya sa pamamahala ng ancestral house. Nung bumisita kami, nandoon ang 10th generation na apo ng may-ari. ito yung Cebu Heritage Monument. So katabi lang or malapit lang sa Yap San Diego Ancestral House, nandito naman kami ngayon sa Cebu Heritage Monument. Ang monumentong ito ay nagpapakita ng mga mahahalagang pangyayari at personalidad sa Cebu. By the way, maganda yung nasakyan naming van kasi ang laki niya. So ayan, hindi kami nahirapan magpasok ng wheelchair. So buko na kayo sa Adventures and Getaways. Third stop sa ating tour ngayon, nandito kami sa Magellan's Cross. Isa sa pinaka-importanteng historical site dito sa Cebu ay ang Magellan's Cross. Ang krus ay sinasabing dinala ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa ngalan ng bansang Espanya nang sila ay dumating sa Cebu noong March 15, 1521. Ang memorial na ito ay malapit sa Basilica Minore del Santo Niño, nakaharap ng Cebu City Hall. Ito naman ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu o tinatawag na Santo Niño Basilica, isang minor basilica sa Cebu at ang pinakamatandang simbahang Katoliko sa Pilipinas. Dito sinasabing natagpuan ang imahe ng Santo Niño na ibinigay ni Ferdinand Magellan kina Raja Humabon at sa kanyang may bahay nang sila ay bautismuhan sa Roman Catholic Church. Ayan, nakarating na kami dito sa lugar na ito, Santo Niño Church, Magellan's Cross, noong year 2008. Pero kasama pa namin noon yung daddy namin, so very memorable yung place na ito. Dahil nataon na linggo ang aming pagbisita sa simbahan, merong misa noong araw na yon kaya hindi na kami nagtagal. So, lunch house of Lecho, ang daming sakyan. Ayan, so dahil marami, waiting pa kami. Siyempre, kapag nasa Cebu ka, kailangan tikman mo ang lechon. Unless siyempre kung bawal sa iyo for health or religious reasons. Maraming restaurant sa Cebu ang specialty ang lechon. Pero dito kami dinala ng aming driver sa House of Lechon. As expected, nagkasabay-sabay ang mga kakain, kaya mahaba ang pila. Pero organized naman sila. So, ito yung in-order namin, merong lechon at iba pang pagkain. Nabawasan na namin yun. Bago kami pumunta sa last tourist spot ng aming tour, dumaan muna kami dito sa Pasalubong Center, sa Shamrock, kung saan makakabili kayo ng iba't ibang klaseng pasalubong. Ang specialty nila ay ang otap. Second to the last stop for today's tour, nandito kami ngayon sa Fort San Pedro. Ang Fuerte de San Pedro ay isang military defense structure
na itinayo sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, ang unang Governor General ng Espanya sa Pilipinas. So, itong Fort San Pedro, triangular ang structure niya at meron siyang tatlong bastion. San Miguel, La Consolacion at Ignacio de Loyola. Ayan, so triangle siya. Ang kasalukuyang istruktura ay magmula pa sa taong 1738 at ito ang pinakamatandang triangular bastion sa buong bansa. Ito ay nasa Plaza Independencia, isang lugar na malapit sa pier. Dahil tatsulok ang hugis nito, ang dalawang panig ay nakaharap sa dagat at ang pangatlo naman ay nakaharap sa lupa. Sa corner, kasi triangle nga itong Fort San Pedro. Ito yung isa pa sa corner ng triangle. So, nakarating na rin ako before sa Fort San Pedro. Kasama ko yung family with our dad nung nabubuhay pa siya. So, very memorable talaga yung place na ito. This will be our second to the last stop. Yung last ay Pasalubong Center. Okay, so last stop ng ating tour for today. Nandito kami sa Tabuan Market. Mamimili ng dried fish ang family ko. Talaga. Good morning. So it's our last day here in Cebu. We stayed here for 5 days, 4 nights. Yung first night, doon kami nagstay sa Savoy Mactan, Newtown. And the next 3 days, lumipat kami dito sa Primeway Suite sa Cebu na malapit lang sa Fuente Osmeña. Kasi mas malapit ito sa mga tours. Malayo kasi yung Mactan sa ibang pupuntahan. And so far, masaya kami dito sa itinerary namin. Yung first day, we just spent it relaxing by the beach at sa pool. And then yung second day, mountain tour. Third day, yung classic city tour. And then fourth day, which is today, mag-check out lang kami sa hotel and then we'll go to the airport. And this is our second time here in Cebu as a family. The first one was with our father, our dad. So, very memorable talaga. So, thank you very much for watching my vlog. If you liked it, please don't forget to subscribe and like. And to the new viewers, what will you expect from this channel? I will be sharing with you my travels abroad or in the Philippines. I travel solo sometimes with my friends, with groups, and with my family. Pag family yung kasama ko, makikita nyo rin kung friendly ba sa senior citizen yung lugar. So again, thank you for watching!